Kasong acts of lasciviousness ang posibleng isampa sa kasong driver na yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. I-define muna natin, attorney, kung ano yung lasciviousness. Lasciviousness ay yung malaswang pag-iisip. Malaswa, kabastusan, gusto mo talaga makachancing dito doon sa opposite sex. Pero meron bang specific parte ng katawan, attorney, na kailangan mahawakan mo para... Hawakan mo ko. Ganyan. Lasciviousness ba yun? Or merong specific parts? Oo, tama. Kasi merong lantad, merong obvious, merong hindi. So wala talagang specific parts. Dapat lang malaman ang intensyon at layunin nung nangihipo. O bigyan kita ng halimbawa, Grace, no? Halimbawa, gusto mo lang tuyain o inisin o asarin, pahiyain ang isang tao, niyakap mo. Act of lasciviousness ba yun? Ang sagot, maaring ang pagyakap dumikit ang mga katawan ninyo, pero ang layunin hindi. Hindi kabastusan, kundi manghamak. So, walang act of lasciviousness. Ang key sa acts of lasciviousness ay yung kabastusan, kalaswan. Ngayon, so, kung hindi kabastusan ang naisip mo, anong klaseng lawsuit ang pwede mo isampa sa lalaki nyo? For example, hinawak or katulad ng example nyo kanina, di ba? Na, for example, may hug. Pero ayoko talaga and I really felt violated. Kung hindi lasciviousness, ano pong kaso pwede isampa sa kanya? Ano yan? Unjust vexation. Unjust vexation lang, pang-iinis lang. Pero, Grace, meron namang sitwasyon na napaka-obvious, di ba? Ang tawag dyan namin sa batas, res ipsa loquitur. Tignan mo pa lang, wala nang eksplanasyon, iyon na nga yun, di ba? Kaya, halimbawa, hinawakan mo doon sa, let's say, sa dibdib ng babae, hindi mo na pwedeng maipaliwanag yan kung ano pa ang gusto mo dyan. Acts of lasciviousness, almost immediately yun, di ba? Limitado lang po ba sa mga babae ang pwede magsamba ng lasciviousness na kaso laban sa lalaki o pwede vice versa? Vice versa rin naman. Yung paghipo mo nga sa akin kanina, parang may naramdaman ako doon eh. Pero, so, pwede nasa isip mo, ha? ng isang babae na lasciviousness? O, pwede naman. It goes both ways, di ba? Siyempre, ganyan talaga ang buhay ngayon. Kaya dapat, kung kayo nasa elevator, yung pabunggo-bunggo dyan, pa-lin-lin dyan, di ba? O, baka yung babae masyadong nasabi, sobra na yan, Baka ma-act of lasciviousness kayo. Pero kailangan may intention talaga. Hindi mo pwede kasuhan, attorney, ang isang lalaki ng acts of lasciviousness kung wala naman siyang intensyon at sakaling sabihin natin, aksidente lang naman talaga. Tama, kaya nga, yun nga, di ba sabi ng driver, aksidente lang po, kumakambyo lang ako Kumakambyo lang po ako, fifth gear napaganon ako. Fifth gear, ang fifth gear, paatras yun. O paharap, o whatever, di ba? So paano na paatras yun? So, depende ho sa circumstances, sa mga paligid na pangyayari at sitwasyon para nga matukoy mo kung acts of lasciviousness. Siyempre, attorney, ang rape ay mas malalang kaso na pwede isampa ng isang tao. Pero, how is it, the intention kasi is maliciousness. Yes. Also. So, paano ba nag-iiba ang rape tsaka lasciviousness? Ang act of lasciviousness, parating consummated. Yung mga hipong ganyan, yung hawak dyan, ganun lang ang act of lasciviousness. Yung kamukha nangyari sa driver, kumambyo siya, ang nahawakan yung maselang parte. Pero kung attempted rape, kasi alam natin kung ang rape talaga, there has to be contact or there has to be a penetration of some sort. So kung attempted rape lamang, hindi po ba medyo... Malapit-lapit na sila. Malapit-lapit na sila? Oo, tama. Kaya dapat titignan mo yung paligid ng mga pangyayari. Halimbawa, nahalay na. Ibinagsak na yung babae. Alam nga namang act of lasciviousness ba yun, di ba? O kaya nakayakap na, kaya lang umilag yung babae, nakapigla siya. Attempted rape yun. So, depende rin sa mga pangyayari. Yan. I see. Is acts of lasciviousness, kung sakaling magpatunayan na guilty ka, can you bail? May bail naman yan. May bail naman yan, pero pwede ka rin ma-convict, no? Ibig sabihin, ito hindi naman to capital offense ang penalty ay life imprisonment or 30 years o kamatayan kung babalik ni Digong yung death penalty, hindi. Ang penalty lang kasi dito, Grace, higit na yung maximum na yung mga 6 na taon. 6 na taon. Depende sa iyong mga kilos na malalaswa na ginawa sa
iyong mga tao. Pero sa kasong ito at sa mga kaso ng sexual harassment and lasciviousness, merong mental trauma. Katulad ng pinagdadaanan ng babaeng biktima natin sa kasong ito, pwede po ba siya maghabol ng danyos? Pwedeng-pwede. Ang tawag mo dyan, Grace, yung moral damages. Kasi nga, hindi na makatulog yung babae. Nagkakaroon ng mental anguish, sleepless nights, di ba? Kung meron pang mga nakakita, besmirched reputation. Iyan yun, talagang, talagang dagok yun sa iyong trauma, sa iyong isip, di ba? Hindi ka na makatulog. Kaya pwede mong hingin siya ng bayad pinsala, tawag doon moral damages, at maaring mga 50, 30, 40, minsan nga, ang inaumpisahan ng mga humingi, 1 million. Aba. Bahala na yung judge magbawas. I see. Yung acts of lasciviousness, attorney ba, kailangan merong physical contact or pwede kakasuhan ng acts of lasciviousness sa salita lamang? Physical contact, tama yun. Hindi ka pwede mag-act of lasciviousness na kindat lang. Or sabihin natin sa salita, for example, wala yun. sa pakiramdam ng babae, binastos ako ng lalaking ito. Wala. Dapat merong physical contact. Kasi alam mo sa krimen, merong tinatawag na attempted, frustrated, consummated. Ang act of lasciviousness, parating consummated. Kasi nahawakan. Nahawakan mo na. I see. That's it. Finish. Ayan. 6 months. 6 months pala, hanggang 6 months. Kung matindi. O mga kapatid, mag-ingat-ingat po tayo, ha? Naku, attorney, baka mamaya Magano nga tayo. Wala akong intention dyan, ha? Oo nga. So, intention. Yes. Importante ang Intention, intensyon ng oo. isang tao sa Tama. act of lasciviousness. Tama. Ayan, ang dami namin natutunan ulit ngayong umaga. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat, Grace. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.